Naghahanap nga ako ng school supply para sa mga bata at pasukan na. Dito nga ako napadpad sa DV Mart. Dito pa nga lang sa pagpasok mo ay makikita mo na yung napakaraming mga notebook at iba't ibang klase ng mga school supplies. Wow! Ngayon ko nga lang talaga napagtanto na napakamahal na pala ng mga bilihin ngayon. Lalo na yung mga papel ngayon, dati nasa 10 piso na. Ngayon ay nako, sobrang mahal. At no choice nga tayo dahil kailangan nga ng mga bata sa school. Kailangan talaga nating bilhin. Kumuha nga muna ako nitong basket para may paglagyan nga ako nitong mga bibilhin kong mga papel. Inuna ko nga itong intermediate ni panganay na sa 35 pesos nga yung isa. At pumunta nga ako dito sa side ng mga papel at naghanap nga ako at nagpili ng mas magagandang mga papel. Ito naman ay para sa aking grade 1. Namimili nga ako kasi 3 klase itong papel na nandito na para sa grade 1. So, hindi ko nga nagustuhan yung iba. Mas gusto ko nga yung white, ang yung likod, yung metro, yung nakalagay. Kasi ang linis niyang tingnan at saka parang ang kapal. At meron nga rin sila dito mga notebook na mga floral. Meron din nga silang mga BTS at mga black pink. So dahil wala nga silang color coding yung grade 1 ko, ay kumuha na nga ako ng iba't ibang klaseng mga notebook. Yung writing notebook nga ay nasa 20 pesos ang isang peraso. At dito naman ako pumili sa mga notebook ng panganay kong grade 6. Dahil nga ito ay mas mura at hindi mo na kailangan pang lalagyan ng mga yarn at diretso na. Itong PH notebook na nga lang ang pinili ko para sa panganay ko at lalagyan ko na lang din ng cover. Pagkatapos ko nga magpili ng mga notebook ay pumunta nga ako dito sa may mga ballpen. Pagkatapos pumunta nga ako dito sa may mga colors. Dahil nga dalawang estudyante ko, dalawa nang kinuha ko para hindi na sila magagawan. Pagkatapos ko nga kumuha ng color ay pumunta nga ako dito sa mga pencil case. Dahil nga hindi naman nagtatagal sa mga anak ko itong mga pencil case. Itong mumurahin lang binili ko. Nasa 29 pesos lang. Pagkatapos ko nga bumili ng pencil case, bumili nga rin ako nitong glue. Ewan ko ba kapag merong gamit yung isa, kailangan meron din yung isa. Dapat naghahati-hati na lang sila para mas tipid. At ayan, dahil nga nag-aaway sila, kailangan meron din yung isa, kaya dinalawa ko na yung pagbili. Pagkatapos nga, pumunta nga ako dito sa mga plastic envelope. Naghanap nga ako ng plastic envelope para sa panganay ko kasi gusto niya nga meron siyang lalagyan ng mga gamit. Nung nakita niya nga yung mga video, meron nga siyang nagustuhan dahil hindi ko nga siya dinala at itong video lang ang nakita niya. Nadismaya nga siya sa napili ko kasi pang baby raw. Eh sabi ko sa kanya, bibili na lang kita ulit. Pagkatapos ko na nga sa school supplies ay umakyat na nga ako dito sa taas. Naghanap nga ako ng mga lunchbox. Pagdating ko nga dito sa taas ay nakita ko na agad itong mga lunchbox dito sa harap. O ayan, nabubulol na nga yung kailaw nyo. As usual nga dahil dalawang estudyante natin, dalawa nga ang kinuha ko. Pagkatapos nga bumaba na nga ako dito at binayaran ko na nga ito dito sa may counter. Nasa 980 na nga lahat ng yan. Hindi pa nga kasama dyan yung mga bags at saka mga groceryng bibilhin ko. O ayan, DV Mart pinasukan mo. Sa Pure Gold ka lumabas. Pagkalabas ko nga ng Pure Gold ay dumaan ako sa Tiangge ng Taytay. Bumili nga ako dito ng mga hook bag na class A. Nasa 250 nga lang itong isa. Nasa 350 naman yung mga cartoon character na mga bag. O siya, at pauwi na ako. At dito na lang ang video ko. Maraming salamat sa pagsunod. At pagtapos ng video ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At please click the notification bell for more video. Bye-bye!